Continuation sa step-by-step guide natin is we're going to set up another EAP and gagawin natin itong mesh. Okay, so that means yung EAP natin is i-extend pa ng isang EAP din. Okay, so yung mangyari is kukuha ng signal yung EAP na to doon sa naunang EAP. So mas maganda to if let's say sa C deck yung isang EAP and then eto sa B deck para mas lalong may distribute nyo dun sa mga lower deck yung signal. Okay, so simple lang ang configuration nito, hindi mo na kailangan ng maraming ng connection. So yung pinakakailangan natin dito is yung EAP itself, yung PoE adapter na included sa package, sa box, and then an extra UTP cable, preferably Cat5e or Cat6. Okay, so i-connect lang natin to. Okay, so eto na siya. Pag na-connect na, so tandaan natin na hayaan lang natin yung LAN blanco yan. Hindi na natin kailangan since this is going to be a mesh lang. Okay, nagiging extender siya ng EAP natin. So kung kailangan lang natin dyan is PoE kasi siya yung magbibigay ng power sa EAP 225 natin. So tara, saksak natin so we can start configuring. Okay, so ito na siya, nakasaksak na, sinaksak na natin yung EAP. It is already powered on, so we will check now we're going to add it now. In order to add yung additional EAP natin is kailangan natin bumalik ulit dito sa devices. Okay, and then pinaka-importante is kunin natin yung serial number din ng EAP na yun, additional kasi yan yung gagamitin natin. So we're going to add device, okay, and then still the same, add by serial number. Tapos i-enter natin yung serial number ng device na yun. Okay, so apply and we wait for it. Okay, so import completed. Okay, so hintayin lang natin, then click and close this. So isolated, no data. Hintayin lang natin. So unactivated. And then kita natin is meron ditong link. Okay, makita mo, magpuproceed kagad siya sa mesh. Okay, kasi ililink natin siya doon sa isa. Then click link. Then karoon na siya succeeded. Okay, devices, dashboard. Okay, devices, isolated, so succeeded. Okay, so makikita natin provisioning na siya. Okay, we will just wait. Yan, makita mo yung license is automatically applied dahil kanina is dalawang license yung inano natin, dalawang licenses yung kinuha natin doon tsaka in-apply sa organization. So you can see meron na tayong mesh. Okay, hindi na natin kailangan i-set up yung isa na yan dahil automatically ito yung main natin is nagbibigay na siya ng signal. So you can bring the other EAP doon sa ibang deck sa ibang deck as long as sakop pa rin siya ng naunang mesh kasi siya na yung mag-distribute doon ng ng signal ng internet. Okay, so ganyan lang kasimple yung mesh configuration natin. So you can add more EAP kung gusto mo as long as meron kang pambili ng license. Kasi sa setup natin now, dalawang EAP, so that means dalawang licenses yung bibili natin. Mura lang naman, nasa $9.99 lang naman yung license. Okay, so that concludes everything. Thank you sa pakikinig and good luck.